Amen. Thank you for the good music. Uh, may the Lord find us faithful. May bagay sana yan sa mensaheng ibibigay ko sa inyo ngayon. It's all about a standard principle on leadership and followership. Uh, Standard principles on leadership and followership. Anyways, kasi pag nagsasalita, parang hinahatak yung aking boses. Hinahatak, hindi ko kaya minarapat kong papahingay ngayon para sa Sunday ay makapag-preach po ako. Kaya may guest speaker po tayo ngayon. Kaya po, nandito na si Brother Erning eh. Kaya dumating na po siya para mag-preach sa Good News class po yun sa Sabado. Ang totoo doon, hindi ko lang nasabihan si Brother Ronald, kaya hindi siya nakabihis ngayon eh. Kung nakabihis siya ngayon siya sana eh. Pero ganun pa man, alam ko ang Diyos ay magdadala ng mensahe sa gabing ito at aabutin ang ating pangangailangan. So, tawagin natin ang ating preacher, guest preacher. Siya po yung guest na lagi niyong nakikita. Tawagan tayong lahat ay tumayo. Tawagan natin ang ating preacher. Si preacher, ano ang pangalan niya ito? Richie Bubila or Bubida Bubila Lagud. Hindi ako nagkakamali. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. And it's always a privilege and an honor to stand behind this pulpit. At pare-parehas lang po yung pakiramdam po, no? Iba yung pagpapaawit, iba yung pag-MC, pero yung pag-aaral po ng salita ng Diyos ay grabe pong parang bago po lagi akong umaakyat sa pulpit. Grabe po yung kaba ko po. Because I know that ang aking pong dadalhin sa inyo ay hindi ko po ito salita. Ito po ay salita po ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa book of Proverbs. Muna tayo, Proverbs chapter number 26. Kung kayo po ay nag-tune in kanina sa ating pong The Key to Success, ay parehas lang po ng punto yung ating pong pag-uusapan. But I do believe that it will be a blessing sa bawat isa sa atin, sa inilagay ng Panginoon sa aking puso na salita po ng Panginoon. Proverbs chapter 26 verse number 10. Diyan na po ba kayo? Amen? Babasahin ko po verse number 10 hanggang verse number 11. Sabi po ng Bible, "The great God that formed all things, both rewarded the fool and rewarded transgressors." In verse number 11, as a dog returneth to his vomit, so a fool return it to his folly. So tonight, ang pag-uusapan po natin is the great God. The great God. Tayo po isaglit na manalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos, sama naming makapangyarihan sa lahat. Kami po Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo pong pagdadala sa amin, sa inyo pong bahay-sambahan. Salamat po sa privilege, Panginoon, na muli po kami ay makakatanggap ng spiritual na pagpapala, Panginoon, mula po sa inyo pong salita. Hinihiling po namin, Panginoon, na pagkaluban niyo po kami ng pusong mapagkumbaba, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng teachable heart and an open minds and open hearts, Panginoon. At gawin niyo po itong maghandang sisidlan ng inyo po mga salita, Panginoon. Alisin niyo po sa amin anuman pong bahid ng kasalanan na nananatili sa aming puso't isipan at nawa po na kayo po ang magsalita sa inyo po mga anak sa gabi ito, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako na instrumento na maging mensahero po ninyo, Panginoon, at patuloy po namin kayong maitaas sa aming pong kalagitnaan.
At Panginoon, anumang pong praise, glory, and honor ay na aming matatanggap sa inyo lamang po namin ibabalik sapagkat kayo lamang po ang karapat-dapat po na tumanggap po dito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pakalinisin niyo po kami at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ibinabalik ko po lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po magsiyo po. At bago po tayo dumako po sa text na binasa po natin, at sapagkat ito po yung kung tawagin po natin sa homiletics is cross-reference ng ating pong topic. No? Dito basta tatandaan nyo lang po dito sa verse number 10 and 11, yung sinabi po dyan sa verse number 11 that as a dog returneth to his vomit, so a fool returned to his folly. Okay? So bago po tayo pumunta doon sa main topic po natin, ay nais ko pong maintindihan muna natin yung tinatalakay sa verse number 11 na binanggit po yung salita na dog. Okay? Yung aso. At kung meron man ditong dog lover, ay pansamantala ko muna kayong pasasamain ang loob. Ganun pa man, I do believe that even the dog ay magiging pagpapala po sa atin, no? Magiging blessing po sa atin sapagkat meron tayong matututunan, no? Na makikita natin dito na yung isang aso ay isa po ito sa beast na kung saan sa atin po medyo gross or disgusting na characteristics or pag-uugali ng isang aso ay yung kanyang isinuka ay kanyang kakainin ulit. Nakakita na kayo ng aso na sumuka tapos kinain niya ulit? Sino sa inyo nakakita na ng gano'n? Yung iba sa inyo hindi niyo pa nakikita? Sino pang hindi nakakakita nun? Hindi pa kayo tao. Okay? So, buksan po muna natin ang ating Biblia sa book of 2 Peter, which serves our cross-reference, 2 Peter chapter 2, para lalo pong ipaintindi po sa atin ni Peter para ipaunawa po sa atin ni Peter yung kalagayan po ng tao na hinalintulad po sa aso, no? Sabi po ng binasa natin kanina, as a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. So saan po hinalintulad yung aso na binalikan niya po yung kanyang suka or kinain niya po ulit yung bagay na kanyang isinuka? Sabi ng Bible sa isang taong mangmang. Na yung mangmang na isang taong mangmang ay binalikan niya pa po yung kanyang kamangmangan. Naunawaan niyo po? So inalintulad po yung aso sa isang taong mangmang. Okay? So dito po sa 2 Peter chapter number 2, makikita po natin in 2 Peter chapter 2 in verse number 1, the Bible says, "But there were false prophets among the people, even as there shall be a false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction." So dito po sa 2 Peter chapter 2, mga kapatid, makikita natin dito yung tinatalakay po ni Peter about the false prophets, the false teachers, na kung saan sila po ay pumapasok sa mga simbahan upang magdala ng mga katuruan na magliligaw po ng pananampalataya ng maraming mananampalataya. So ang dala-dala po nila ay heresy. Pag sinabi po nating heresy, ito po ay a teaching that denies the Lord. No? Teaching that denies the Lord. At makikita po natin dito, mga kapatid, na ang dala-dala po nilang katuruan is they are denying the Lord. No? They are denying yung Diyos na nagligtas at tumawag sa kanila sa church, sapagkat itong mga kausap ni Peter dito ay mga Kristiyano na, yung taga-church, no? Na nasa simbahan na po sila, and yet sabi ni Peter,
winawarningan ni Peter na yung mga Kristiyano ay mag-ingat sa mga false prophets, sa mga false teachers na papasok sa simbahan at sila ay may daladalang doktrina na dinidinay nila ang Panginoong Diyos na kanilang pinaglilingkuran. At dahil po dyan, sabi ng Bible, even denying the Lord that bought them and bring upon them themselves swift destruction. Alam ni Peter na yung heresy, yung katuruan na nagde-deny sa Panginoon ay magdadala ng napakaraming mananampalataya sa destruction, sa kapahamakan. Ano? Kaya nga naglipanan na po yan ngayon. Salamat sa Panginoon, wala pa dito sa church natin. Pero marami na po na mga so-called Baptist churches or even Baptist churches that nagsimula sa maayos na pananampalataya, nagsimula sa maayos na doktrina, and then nagtapos sa heresy. Bakit po? Sapagkat may pumasok or mayroon silang in-entertain, mayroon silang pinahintulutan na katuruan ng mga false teachers and mga false prophets. And eventually, napunta po sila sa swift, mabilis na kapahamakan. Napunta sila sa kapahamakan. And makikita natin dito mga kapatid na in verse number 2, sabi po dyan, and many shall follow their pernicious ways. Alam niyo po yung ibig sabihin ng pernicious ways? Waste or garbage way. Ito po ay may kinalaman sa basura. No? Ibig sabihin, ang mga false prophets and false teachers, ang daladala nilang katuruan ay basura. Alam naman po natin, pag sinabi nating basura, ay waste. Kaya nga basura, ibig sabihin hindi natin kailangan. Patapon na yun eh. Kaya nga natin inilagay sa basurahan kasi hindi na natin kailangan. Amen? Pero yun po yung daladala ng mga false prophets. Sabi dyan, and many shall follow their pernicious ways. Ang nakakalungkot po doon, yung garbage, yung waste, ay marami pa rin sumusunod doon. No? And sabi ng Bible, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Ang dahilan kung bakit marami pong sumusunod doon sa pernicious ways ng mga false teachers at mga false prophets, sapagkat sila ay nagsasabi ng katotohanan in an evil way. Nakuha niyo po? Nagsasalita sila ng truth but in evil way. They are speaking the truth but they are speaking it in an evil way. And in verse number 3, and through covetousness shall they with vain words make their merchandise of you. At ang nakakalungkot po mga kapatid, they are not after for your growth. These false preachers, these false prophets and false teachers, hindi po sila after para sa paglago ng Kristiyano. Sapagkat ang daladala nila ay basurang katuruan, ay ito ay hindi po kapakipakinabang po sa atin, but ang sabi po ng Bible, because of their covetousness, they make merchandise of you. Ang ginagawa po nila ay ginagawa nilang business ang simbahan. Nasusundan niyo po? They are after the money of the people, but they are not after the soul and the growth of the people. Kaya nga ang daladala po nilang katuruan ay nakakapangkiliti ng pandinig. Seemingly right, parang ito ay tama sa pandinig, pero mapapansin po natin, kadalasan po ng approach po nila ay emotion. Nasusundan niyo pa po ako, amen? Nakikinig pa po tayo, amen? Ang approach po nitong mga taong ito na so-called preachers or prophets and teachers, ang approach po nila ay through our emotion. They are emotionally driven. Kaya yung mga makikita niyo po sa loob ng simbahan, may nagiiyakan, may nagtutumbahan. Bakit? Kasi ang kanilang pang-come-ons ay through emotions. Kinikiliti nila yung emosyon ng tao, nang sa ganun, pag naging emotional na yung tao, mabubulagan na yung tao, pero ang pinakapakay nila is your money. They are after your money, pero wala silang pakialam sa inyong kaluluwa. Sabi ni Peter, they are covetous. They are making merchandise of you. And sabi ng Bible, whose judgments now a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Okay?
And makikita natin dito mga kapatid that Apostle Peter in chapter 2 in 2 Peter ay dinidil niya po ito pong problema ng mga Kristiyano doon sa kanilang lugar in the church, and pinapakita niya dito sa buong chapter yung detailed ng picture of how these pretended believers operate so that true Christian can discern their methods and messages and avoid failing victim to their destructive heresies. Kaya po ito pinapaliwanag ni Peter para maunawaan natin at ma-identify natin na kapag may pumasok sa simbahan, ma-identify natin ay ito, false preacher ito. False prophet ito. Bakit? Kasi ang approach niya ay emotion. Ang approach niya ay walang truth, kundi yung truth ay tinitwist in an evil speaking. Ano? At makikita natin dito mga kapatid na pinapakita dito ni Peter para ma-avoid natin tayo ay ma-persuade. At pinakita din po dito ni Peter yung severity of the situation. Ano po yung severity? Yung talagang severe yung kanilang kalagayan po dito. Kasi pag napasok po sila ng false prophets, marami talagang dadalhin. Sabi diyan, for many shall follow. Marami siyang hahakutin. Marami siyang hihilain papunta sa destruction. Kaya nga, grabe po yung pagkaseryoso dito ni Peter na binabalangkas niya po dito, pinapaliwanag niya po dito na mabuti, pag binaybay niyo po yung chapter 2, yung pamamaraan ng mga false prophets. Ngayon, pagdating po dyan sa verse number 17 to verse number 20, these false teachers were acquainted with Jesus Christ. Yun ang matindi dyan. Mahirap silang ma-identify kasi para din sila talagang kasama ng Panginoong Kristo. No? They are acquainted with Jesus Christ's work in the church. So makikita niyo sila na they are active inside the ministry of God. They are acquainted with the Lord Jesus Christ, kaya mahirap silang i-distinguish. Now, sabi dyan, these false teachers were acquainted with Jesus Christ's work in the church enough to understand the basic principles of discipleship. So dahil sila ay nanggagaya ng pamamaraan ng Panginoon Kristo, sila rin po ay familiar sa tinatawag po natin na discipleship. Ano yung discipleship? Duplication, pagpaparami. Kaya nga marami po silang nahihikayat kasi ang pamamaraan po nila is through discipleship pa rin. Ang problema po, ang kanilang pamamaraan ng discipleship ay kagaya po ng binanggit kanina sa chapter 1 hanggang verse number 1 hanggang verse number 2. No? At makikita po natin dito na because they are also doing the principle of discipleship, marami po silang nahahatak, but they had resisted coming to true faith and repentance. Okay? Ang problema po doon, magamat ginagawa nila yung ministry, pero hindi po sila totoong naligtas. Bakit? Sila po ay kung tawagin po natin ay self-righteous people. Pinapakita nila sa tao na sila ay righteous. Pero inside, mga kapatid, ay hindi po talaga totoo yung kanilang righteousness, not until natanggapin mo ang Panginoong Kristo, doon ka lang po idideklarang righteous. Amen? Kapag hindi natin sinampalatayaan yung ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay hindi po tayo makakwalify na righteous. Because our righteousness, mga kapatid, is nothing before God. Wala tayong katuwiran sa harapan ng Diyos na pwede ipagmalaki, Panginoon, ako ay righteous. Ako ay matuwid sa iyong harapan. Wala po. Ang dala-dala po ng bawat mananampalataya na righteousness is none other than the righteousness of the Lord Jesus Christ. Simula nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, imputation ay pumasok po sa atin. Ano yung imputation? Imputation is paglalagay ng Panginoon Kristo ng kanyang righteousness sa mga taong nanampalataya po sa Kanya. Kaya nga pag tiningnan tayo ng Ama, ang nakikita sa atin hindi yung righteousness natin, kundi yung righteousness ng Panginoong Kristo. Amen? That's why these people, mga kapatid, superficially, outwardly, makikita nyo silang active sa gawain ng Panginoon. Ginagaya nila yung pamamaraan ng mga Kristiyano,
Pero inside, mga kapatid, ay hindi nila sinasampalatayahan yung ginawa ng Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo. Kaya ang masasabi po natin dito, mga kapatid, sila po ay mga religious people and they had intellectual knowledge about Jesus, but not heart level, experiential knowledge that would cause them to fully surrender their lives in obedience to Jesus Christ as our Lord and Savior. Yun po ang problema. Makikita natin sila, they are intellectual. They are knowledgeable about the Lord Jesus Christ. Kagaya ng dyablo. Alam niyo po ba na ang dyablo mas marami pang memory verse kesa sa atin? Ang dyablo mas marunong pa sa Biblia kesa sa mga mananampalatayang tamad magbasa ng Bible. Tamad mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo ba na even Satan ay napakarami niyang memory verse. Marami siyang alam na verse sa Biblia. Samantalang yung mga totoong mananampalataya ay John 3:16. For God created the heaven and the earth. Di ba? Hindi nila ma-recite yung John 3:16. Mas marami pang alam ang dyablo. And these false prophets, makikita natin marami silang alam na doktrina sa salita ng Diyos. They are intellectual. They are knowledgeable. Pero ang nakakalungkot, inside, wala po silang laman. Bakit? Dahil hindi po sila fully surrendered and totally obedience to the Lord Jesus Christ. Meron po silang reservation. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga tao na nagpo-profess that they are serving the Lord faithfully, they are doing the will of God. Pero makikita nyo po sa kanilang buhay, punong-puno ng reservation. Punong-puno ng sanlibutan. And gusto nilang makikita sila na ginagamit sila ng Panginoon, nakikita sila na faithful sila sa gawain ng Panginoon. Pero sabi ng Bible, by their fruit, ye shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang bunga, doon mo sila makikilala. Mga kapatid, kagaya po ng warning po dito ni Apostle Peter, kagaya din po ng warning sa atin sa gabing ito. The warning for these false teachers, false prophets, and false preachers na papasok sa simbahan po natin at magpo-profess na sila rin ay lingkod ng Panginoon. Pero makikita nyo ang kanilang pamumuhay, they are not fully surrendered and fully obedient to the Lord Jesus Christ. Napakarami nilang reservation. Marami po silang sinasaalang-alang na bagay na pang sanlibutan at kaya naman hindi sila makapag-serve sa Panginoon fully. Gusto lang nilang makikita silang umaawit sa choir. Gusto nilang makikita silang nagpe-perform sa ministry. Pero yung kanilang pamumuhay ay hindi totally surrendered sa Panginoon. Makikita po natin that they are knowledgeable. And they have the intellect. Pero wala po silang puso sa Panginoon. They are not fully surrendered. Kaya mga kapatid, dito po makikita po natin na grabe po yung seryoso ni Apostle Peter dito sa talata in chapter 2 verse number 20. Sabi ng Bible dito, verse number 17, sabi diyan, these are wells without water. Itong mga preachers na ito, teachers na ito, sila ay isang kagaya ng mga balon. Ang tawag po dito ay sa English term is metaphor. Anong ibig sabihin ng metaphor? Ang metaphor ay isang object na ginagamit to illustrate yung essence, yung topic. Okay? Ang topic dito is mga false teachers. And yung ginamit dito ni Peter na metaphor is yung well. Alam niyo po yung well, yung balon. Sabi niya, yung mga false prophets, they are wells without water. Sa verse number 17, sila ay kagaya ng isang balon na walang laman. They are clouds that carried with a tempest to whom the midst of darkness is reserved forever, in verse number 18. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lust of the flesh. Nakita niyo po? Tingnan niyo po nung una,
ang kanilang pang-come-ons is through emotion. Ngayon naman, through the lust of the flesh. Sila po ay magsasalita patungkol sa mga pita ng laman. Alam mo, huwag ka na maglingkod dyan sa church niyo na yan. Huwag ka na magpatuloy sa paglingkod-lingkod mo sa Panginoon, wala kang mapapala dyan. Dito ka na lang sa salibutan, dito ka na lang sa labas, mag-aral ka na lang. May mararating ka pa. No? Pag nag-aaral ka sa labas, meron ka pang mararating sa buhay. Samantalang pag nandiyan ka sa loob ng simbahan, wala kang kikitain dyan. Yung sakripisyo mo dyan, yung pagpapakapagod mo dyan, walang kwenta yan. Dito ka sa labas, magagawa mo yung gusto mo. Dito ka sa labas, mapupuntahan mo yung gusto mong puntahan. Walang magdidikta sa'yo, walang magbabawal sa'yo. Lust of the flesh. Sabi ng Bible, they allure through the lust of the flesh. Through much wantonness, those that were clean escape from them who live in error. Ang nakakalungkot, yung nilinis na ng Panginoon ay tinanggal sa kalinisan at dinala po doon sa kasalanan, sa pamumuhay na mali sa harapan ng Diyos. Yung nilinis na ng Panginoon ay na-allure because of the lust of the flesh at pinamuhay ng maling pamumuhay. In verse number 19, while they promised them liberality, pinangakuan pa sila na dyan sa loob ng simbahan, dyan sa loob ng church, hindi ka malaya dyan. Sinasakal ka nila dyan. Wala kang kalayaan mamili ng kagustuhan mo. Dito sa amin, malaya ka. They promise liberality. Pero ang sabi po ng Bible in verse number 19, while they promise them liberality, they themselves, take note of the word, mga kapatid, tingnan niyo po mabuti. They themselves are the servants of corruption. Yun ang angako ng sa taong na nilinis na ng Panginoon, na pinalaya na ng Panginoon sa bondage ng kasalanan, na pinapangakuan nila ng kalayaan, mga kapatid, na yung mga nangako mismo are the servants of corruption. Na pinapangakuan nila yung mga mananampalataya na pinalaya na ng Panginoon, dito mas malaya ka. Pero mga kapatid, yung kalayaan na sinasabi nila, yung nangakakong malaya, ay sila mismo ay servant ng corruption. Because anumang bagay na ginagawa natin against the will of God is corrupted. And balang araw ay pupunta sa destruction. Naalala niyo po, makikita natin dito, yung grabe pong pagbibigay diin dito ni Peter kasi alam niya na maraming faithful Christians ang maaalyur. Matapat nang naglilingkod sa Panginoon, papangakuan ng kalayaan, papangakuan ng mga pita ng laman. Pero sabi ng Bible, they themselves are the servants of corruption, for whom man is overcome, of the same he is brought in bondage. Yung na-allure, yung galing dito sa pinalaya na ng Panginoon at na-allure, napunta siya dito sa servants of the corruption. Akala niya kalayaan, pero yun pa yung nagbalik sa kanya sa bondage. Alam niyo yung bondage? Yung pagkakulong, yung pagkaalipin. Okay? Tingnan po natin in verse number 21, verse number 20. For after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Ano po ang nagpalaya po sa atin from the pollution of the world? From the bondage of the world. Ano po ang nagpalaya sa atin? The knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen? Salamat na lang sa Panginoon na niligtas tayo ng Diyos. Amen? Kung babalikan natin yung buhay natin dati, alam natin kung saan tayo inalipin ng dyablo. Alam natin kung saan tayo inalipin ng kasalanan. At salamat sa Panginoon nung naligtas tayo, ay nakalaya tayo at nilagay tayo sa maayos na kalagayan. Niligtas ka ng Panginoon from the world, hindi lamang po sa sanlibutan, but from the condemnation papunta sa impyerno. Niligtas ka ng Panginoon, inilagay ka niya sa isang kalagayan na ikaw ay pupunta na sa langit. Praise the Lord. Through the knowledge of the Lord Jesus Christ, meron ka ng pag-asa na pupunta ka sa langit. Anumang oras dumating sa iyo ang kamatayan. Hindi lang po yan. Inilagay ka pa ng Panginoon sa simbahan. Idinigdag ka niya sa church.
na mayroong pangako that even the gates of hell shall not prevail against it. Iniligtas ka ng Panginoon, idinagdag ka niya sa iglesia, inilagay ka niya sa maayos na kalalagayan. Pero ang nakakalungkot, itong mga Kristiyano na nakinig sa mga false prophets, sa mga false teachers, sa pamamagitan ng lust of the flesh at sa promise of liberality, mga kapatid, yung knowledge natin, yung knowledge ng taong ito sa Panginoong Hesukristo, sabi diyan, ay nakurap, and they again entangled therein. Sila ngayon ay muling tinalian. So pag sinabing entangled, meron ka ng tali, meron ka ng bind. Akala mo malaya ka, pero ang totoo nun, alipin ka ulit. Naunawan niyo po? Yung akala niyang malaya na siya, pero ang totoo nun, he or she is entangled again and overcome, and the latter end is worse with them than the beginning. Alam niyo po ba, na yung tao na minsan ang ginagamit ng Panginoon, kapag yan ay bumalik ulit sa dating pamumuhay niya, sabi ng Bible, he is worse than the beginning. Nung kung dati ay iniligtas ka ng Panginoon sa iyong dating bisyo, pag-iinom ng alak, paninigarilyo, pagdadrugs, sa mga young people, kung ano-ano mga bisyo meron kayo, pagsusugal, yung maagang pagpasok sa untimely relationship, no? Pagka walang respeto sa magulang, pagka walang galang sa mga nakakatanda. Pag ikaw ay niligtas ng Panginoon at nahata ka ulit pabalik sa dati mong kalagayan, sabi ng Bible, you are worse than before. Dodoblehin ng dyablo. Bakit? Kasi akala ng Panginoon tagumpay na siya sa'yo. Pero dahil hata ka ulit pabalik, sabi ng dyablo, sasamantalahin na kita ngayon. Alipin na kita ulit ngayon. Alam ng Panginoon, hindi tayo nagtuturo na kapag ang tao ay nawala sa pananampalataya or nag-backslide, ay mawawala ang kanyang kaligtasan. Ligtas pa rin yan. Wala tayong pinag-uusapang kaligtasan dito, mga kapatid. Pagdating sa pagtalikod sa pananampalataya. Pag ikaw ay tumalikod sa pananampalataya, salamat sa Panginoon, ligtas ka pa rin. Pero, sasamantalihin ng dyablo ang kalagayan mo. Bakit? Hindi natutuwa ang dyablo na niligtas ka ng Panginoon, nilagay ka niya sa church. Kaya anong gagawin ng dyablo? Tatrabahuhin ka niya. Hanggang mapunta ka ulit sa pagkaalipin sa kasalanan. At ngayon, alipin ka na ulit ng dyablo, and you are worse than before. Than the beginning, in verse number 21. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it, to turn from the holy commandment is delivered unto them. Nakita niyo po yung sabi ni Peter? Sabi ni Peter, mas maigi pa kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Kristo at bakit? May pag-asa ka pa eh. May pag-asa ka pang makilala mo ang Panginoon kesa nakilala mo na yung Panginoong Kristo, napunta ka na sa maayos na kalagayan, and then babalik ka pa sa dati. Mas worse yun. Nasusundan niyo po ako, amen? Maayos na yung kalagayan mo, kumbaga sa kolokyal na pananalita nasa papag ka na or nasa kama ka na, bumaba ka pa sa sahig. Maayos na yung paghigaan mo doon ka na sa kama sana Di ba? May struggle man dyan, may problema man dyan, pero maayos yung kalagayan mo. Bakit? May pangako ang Panginoon dyan that even the gates of hell shall not prevail. Pero bumalik ka pa sa dati. Anong tawag sa'yo? In verse number 22. But it is happened unto them according to the true proverb. Ito na ngayon, binabanggit ni Peter yung sinabi ni Solomon. Sinusuportahan ni Peter yung sinasabi ni Solomon. Sabi dyan, the dog is turned to his own vomit again. And the sow was washed to her wallowing in the mire. Nakita niyo po? As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. Alam niyo po ba yung dog sa Bible? Sa panahon natin ngayon kasi kinukonsider na natin yan na pet, di ba? Pero sa Bible po, yung dog and the pigs are usually used
as an illustration of wickedness. Or kung tawagin po natin ay sila po ay kinukonsidered na unclean or revolting in evil-doing scavengers. Okay, sabi ko nga sa inyo, medyo yung mga dog lover, masasaktan kayo ng bahagya. Kasi sa panahon natin ngayon, pet yung aso. Amen? Pero sa Old Testament po mga kapatid, ang tawag po dyan, yung dog and yung pig, usually is, ginagamit po yan as, to illustrate yung uncleanness. Okay? Yung karumihan. Yung pigs and dogs. Pero ngayon, hindi na. Pagkain na natin yung pigs. No, pero yung dogs, bawal yun. Bawal kainin yun. No? Pero mga kapatid, tinatawag or ini-illustrate ng Biblia ang mga animals po na yan na mga unclean, marurumi. Bakit? Kasi nga, paano marurumi? Yung pig, pinapaliguan niya or lumalangoy siya sa putikan. 'Di ba? Yung pig, makita niyo po, pag nilinisan mo yung pig, yung baboy, no? Maya-maya madungis na naman. Bakit? Ang gusto ng baboy ay sa putikan, marumi. Amen? Yung aso, yung sinuka niya, babalikan niya ulit. Alam niyo po, pinag-aralan ko po yung characteristics ng aso na yan. Kung bakit po, sabi ko bakit binabalikan ng aso yung kanyang suka? Yung ibang mga animals naman hindi. Bakit yung aso? Sometimes may mga pusa din. Bakit ganon? Sapagkat yung mga aso po, ay meron silang malakas na pang-amoy. Na yung kanilang sinuka, meron pa sila doon mga food particles na naaamoy, na nakaka-attract pa rin sa kanila at hindi nila iisipin o hindi nila titingnan yun as marumi. Yun ay iisipin pa rin nila or masisense pa nila na, oy, pagkain to. Masarap ito. Di ba? Yung kinain nilang fried chicken, isinuka. Naaamoy pa rin nila, masarap, fried chicken pa rin yun. Hindi na yung suka, hindi nila yan titingnan as suka na marumi. Kaya ang gagawin nila, kakainin nila ulit. At alam niyo po ba, the same thing ang mga Kristiyano ngayon. Parehas po yan sa mga mananampalataya na isinuka na nila yung sanlibutan, pero naaamoy pa nila, mabango. Naaamoy pa rin nila, mabango pa rin. Amoy pagkain pa rin. Pleasing sa last. Pero hindi natin mababago na ang suka ay waste. Kaya nga isinuka kasi hindi na kailangan ng katawan. Di ba? Kaya nga waste marumi. Nireject na nga ng katawan mo, tapos babalikan mo pa, karumihan nga ang tawag dun. Pero ganun po ang characteristics ng aso. Pero mga kapatid, makikita natin yan ngayon sa mga mananampalataya. Due to different circumstances, mga pangyayari sa buhay natin na inaakala natin na porket may nangyari sa ating mabigat, ay meron na tayong license na tayo para balikan yung dati nating pamumuhay. Mga kapatid, sabi ng Bible, tayo po ay kagaya ng isang aso na binalikan ang suka. Pero mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na kung ito ay warning ni Apostle Peter sa mga mananampalataya, the same thing ang warning sa atin ngayong gabi, na wag nating hahayaan ng ating sarili ay may halintulad sa aso. Pangit pakinggan na ang Kristiyano ay hinalintulad sa aso. Pero para lang tayo ay matuto, ginamit pa na illustration ng Biblia ni Solomon, yung aso, at tinulit-ulit nito ni Peter. Amen? Na kung saan yung aso ay binalikan niya po yung kanyang suka, kagaya po ng isang Kristiyano na isinuka niya na yung sanlibutan, isinuka niya na yung mga masasamang gawain, isinuka niya na yung mga makamundong gawain.
pero dahilan sa na-allure, naakit ng lust of the flesh, na nasway, dahilan sa pangakong kalayaan, at muli niyang ibinalikan ang kanyang suka. Pero alam niyo po, isang bagay ang nawawala sa mga mananampalataya, at huwag nating iisipin, sir, hindi ako mapupunta sa ganyang kalagayan. Marami na po nagsabi niyan dito. Sir, hindi mangyayari sa akin yan. Ako ay tapat sa aking salita. Ibahin mo ako, sir. Ako ay mananatili dyan sa simbahan. Hindi ako aalis dyan. Nandyan si pastor. Pag nandyan dyan si pastor, hindi ako aalis dyan. Kung saan pupunta si pastor, doon din ako pupunta. Hindi ko iiwanan si pastor. Ang dami na po nagsabi niyan, pero lahat sila iniwan na si pastor. Kaya wag nating sasabihin, wag mo, ibahin mo ako, sir. Ibahin mo ako. No? Pero mga kapatid, merong isang bagay na gusto ko pong manotice natin para hindi tayo mapunta sa kalagayan na yan. Balikan natin yung Proverbs chapter 26. Proverbs chapter 26, verse number 10. Ang sabi po ng Bible, the great God that formed all things, both rewarded the fool and rewarded transgressors. Bago po dumating yung verse number 11, as a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. Ano po yung unang sinabi ni Solomon? The great God. So ano po ang namimiss po natin? Bakit po ang Kristiyano umaalis sa kanyang pananampalataya? He miss or she miss the most important thing. Ang alin? Yung dakilang Diyos sa kanyang buhay. Ang problema po kung bakit nagagawa pa ng maraming mananampalataya na talikuran ng kanilang vow sa Panginoon, talikuran yung kanilang pinagsukuan sa Panginoon, hindi dahil sa mga problema na yan o ano pa mang bagay na meron sa sanlibutan na naghahatak sa atin papalayo pabalik sa sanlibutan, kundi ang problema po dito mga kapatid, na wala tayo sa atensyon doon sa dakilang Diyos na nagligtas sa atin. Doon sa dakilang Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa ng langit. Doon sa dakila na Diyos na nagligtas sa atin mula sa kapahamakan sa impyerno at naglagay sa atin sa simbahan. At nagbago ng buhay natin. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Nakakalimutan na natin na bagong nilalang na tayo. Niligtas tayo ng Panginoon para tayo ay mapunta sa kalagayan na maayos. Pero na-miss natin yung point sa buhay natin, yung punto sa buhay natin, na meron tayong dakilang Diyos. Amen? Nawala tayo sa focus sa Diyos. Saan na tayo ngayon nakatingin? Doon na sa mga bagay sa sanlibutan. Doon na sa problema. Dahil may problema, iiwanan ng church. Dahil may problema, dahil merong bagay na nag-aalyur, iiwanan ng kanyang vow sa Panginoon. Na-miss natin yung great God sa buhay natin. Alam niyo po, God's greatness is the manifestation of God's faithfulness. Ang kadakilaan po ng Panginoon ay manifestation lamang po yan ng faithfulness ng Diyos. And all the natures and attributes of God will reflect His faithfulness. In 2 Timothy chapter 2 verse number 13, mga kapatid, 2 Timothy chapter 2 verse number 13. Sabi po ng Bible, if we believe not, yet He abided what? Faithful. He cannot deny Himself. If we believe Him not, kahit hindi pa tayo sumampalataya sa Diyos, sa dakilang Diyos na yan, na sinasabi natin na Diyos na nagligtas sa atin at nagbigay sa atin ng maayos na pamumuhay, maayos na buhay, maayos na pamilya, maayos na kaisipan, yung dakilang Diyos na yan, mga kapatid, kahit dumating pa tayo sa punto na hindi natin sampalatayahan ng Diyos na yan, pagdudahan natin ng Diyos na yan, sabi ng Bible, yet, still, He abide faithful. Maraming beses tayong hindi faithful sa Diyos. Napakaraming beses tayong hindi tapat sa Diyos. Paulit-ulit tayong hindi nagiging faithful sa Panginoon, and yet ang Panginoon ay nananatiling faithful sa buhay po natin. Faithful ang Diyos na nangako sa atin ng buhay na walang hanggan.
Faithful ang Diyos na nangako sa atin that He will supply all our needs according to His riches and glory. Faithful ang Diyos na nangako sa atin ng abundant life kapag tayo lamang ay susunod sa Kanyang salita. Faithful ang Diyos natin na tumawag sa atin sa ministry. Sabi ni Apostle Paul, and I thank the Lord Jesus Christ who hath enabled me, counted me faithful, putting me to the ministry. Hindi tayo faithful, mga kapatid. Sabi ni Solomon, who can find but a faithful man who can find? Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? Walang isa sa atin ang magiging tapat sa Panginoon, pero salamat sa Panginoon, He counted us faithful. At inilagay niya tayo sa gawain niya. Pero nakakalungkot, kinakalimutan natin yung dakilang Diyos at matapat na Diyos. So the question is, if God is faithful, if God is great in your life, what should be your response? Anong response mo? Yan po yung series of messages tuwing Wednesday. Kung nakikinig po kayo sa ating Mother Church, every Wednesday night, tinatalakay po dyan yung response dapat natin sa faithfulness ng Panginoon. Kasi tapat ang Diyos sa atin eh. Tayo lang ang hindi tapat sa Diyos. Pero ang tanong, ano po ang magiging response natin? Okay? 3 puntos, tapos na po ako. Pero hindi po ito matagal. No? Number 1, be faithful unto death. Ano po ang dapat nating response? Revelation chapter 2 verse number 10. Ang aming pong verse ng aming pong class sa PSS, Class Matapang 2018. Revelations 2:10. Ang sabi po ng Bible, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison. They may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Sabi ng Panginoon, be faithful unto death. Fear none of those things. Huwag tayong matakot sa anumang pambabanta sa atin. Sige, pag hindi ka umalis dyan, mawawalan ka ng support. Sige, pag hindi ka umalis dyan, ay hindi na kami susuporta sa iyo. Wala ka nang matatanggap na suporta sa amin. Fear none of those things. Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi na masusunod yung pangarap mo sa buhay. Hindi mo na makakamtan yung pangarap mo sa buhay. Fear none of those things and be faithful unto death. Amen? Sabi ng Bible, ano po ang dapat nating response sa katapatan ng Panginoon? Dapat pantayan din natin yung katapatan ng Panginoon. Bakit? Ang Diyos natin naging tapat sa ating kaligtasan, even the death of the cross. Amen? Hindi siya huminto para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Para lang magkaroon tayo ng pag-asa ng langit. Tayo ay hindi sinukuan ng Panginoon. Hindi tumigil ang Panginoon nung siya ay pinapalo sa likod ng latigo. Nilagyan siya ng koronang tinik at pinabuhat siya ng cross na mabigat, old rugged cross, hindi makinis na kahoy. Baku-bakong kahoy. Nagbuhat siya ng mabigat na cross, naglakad ng ilang kilometro, pagdating po doon sa Mount Calvary, siya ay pinako. At after bago niya i-gave up yung kanyang ghost, sabi niya, it is finished. Ano yung ibig sabihin nun? Na-accomplish niya yung kanyang purpose. Tayo lahat, paulit-ulit naririnig natin ito, may purpose ang Diyos kung bakit tayo nilagay sa church na ito. Ngayon, kung yung purpose po na yan ay hindi ma-accomplish, nasaan yung katapatan ng Diyos sa buhay natin? Saan natin inilalagay yung kadakilaan ng Diyos? Na grabe yung kadakilaan ng Diyos sa buhay natin, grabe yung faithfulness ng Diyos sa atin, and yet susuklian natin ng Panginoon ng backslide. Susuklian natin ng Panginoon pa-offend. Susuklian natin ng Panginoon ng pagiging passive na Kristiyano. Naunawaan niyo po ba? Kapag maliwanag sa atin yung great God na yan, our response is we will be faithful hanggang sa kamatayan. And one of the example of this pattern, 1 Timothy chapter 6 verse number 2. This is our second point. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. 1 Timothy chapter
6, verse number 12. Sabi po ng Bible, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Ang sabi ni Apostle Paul, fight the good fight of faith. Nakakahiya sa Panginoon na tinapos niya yung paghihirap para lang tayong maligtas. Samantalang tayo, wala pa tayo doon sa persecution na kagaya ng naranasan ng mga Old Testament saints na kapag nagsabi ikaw ay Kristiyano, dadakipin ka, ikukulong ka, tapos ito-torture ka hanggang mamatay. Tayo wala na tayo sa stage na ganun. Di ba? Wala na tayo sa great persecution. Pero nakakalungkot, kalagitnaan pa lang, wala pa tayo sa kalagitnaan ng paglilingkod natin sa Panginoon, sinusukuan na natin ng Diyos. Sabi ng Bible, sabi ni Paul, fight a good fight of faith. Amen? Fight a good fight of faith. Huwag tayong papayag na darating yung panahon na tayo ay ilang paso ng dyablo sa ating pananampalataya. Nakakaya sa Panginoon, amen? Tapat ang Diyos sa atin, tapos tayo, yung pagbibigay pa lamang ng tithes and offering, di ba? Hindi tayo nagiging tapat. Samantalang ang Diyos hindi nagkulang sa atin. Bira yung buhay natin, kulang pa yung binibigay natin sa Panginoon eh. Di ba? Yung hininga natin, sige nga, bayaran mo nga yung oxygen na hinihinga mo araw-araw. Kaya mo bang bayaran yan? Pumunta ka sa hospital, magkano oxygen? Pero araw-araw mong inihinga, libre. Saan galing yan? Sa Diyos. Bakit binibigyan ka ng hininga ng Panginoon? Because He is faithful. Amen? Fight the good fight of faith. And then lastly, 2 Timothy chapter 2 verse number 3. Sabi po ng Bible, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Endure hardness. Mga kapatid, anong hardness, anong hardship ang dinadanas mo ngayon na sasapat or papantay sa naranasan ng Panginoon? Meron ka bang karanasan napapantay sa karanasan o paghihirap ni Kristo? Meron ka bang karanasan napapantay sa naranasan ni Apostle Paul na paghihirap? Meron ka bang karanasan na problema na mas mabigat pa sa problema ni Job? Sunod-sunod yun. Naubusan ng ari-arian, lahat ng kanyang kayamanan nawala, yung kanyang mga anak namatay, yung kanyang asawa ay minura siya at niyurakan pa ang kanyang Diyos. Pero sabi niya, naked came I, out of my mother's womb, naked shall I return thither. Blessed be the name of the Lord. The Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Ganun dapat. Amen? Kasi yan yung response natin sa katapatan ng Diyos. Ano sabi ni David? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ang dami nating benefits galing sa Diyos. Kung tutuusin, kung partner natin ang Diyos sa business, lugi ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi mas malaki ang porsyentong tinatanggap natin kesa sa porsyentong ibinibigay natin sa Diyos. Biruin nyo yan. Meron ka bang nakitang business partner na siya nagbigay sa'yo ng kalakasan, siya nagbigay sa'yo ng buhay, siya pa nagbigay sa'yo ng resources, tapos ang hatian, 10-90? Di ba? Siya na namuhunan, siya pa nagbigay sa'yo ng wisdom, tapos ang hatian nyo sa business, 10% sa kanya, sa'yo 90%, lugi ka pa nun? And yet, yung katapatan natin sa Panginoon, hindi natin maibigay. No? Kaya mga kapatid, let's be responsible and let's give a proper response to God's faithfulness. Our God is great, amen? Parang hindi kayo naniniwala dun eh. Do you believe that God is great, amen? Is God great in your life, amen? Is God faithful in your life, amen? Ano po dapat nating response? Be faithful unto death. Fight the good fight of faith.
endure hardness as a good soldier of the Lord Jesus Christ. Shall we all stand, please? Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa kadakilaan niyo po. Salamat po sa inyong faithfulness. Salamat po na hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa panahon, maraming panahon, pagkakataon sa buhay namin na hindi kami nagiging tapat po sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kami po ay nagkakaroon po ng negative spirit, broken spirit, backsliding spirit. Salamat, Panginoon, for reminding us tonight of your greatness and your faithfulness. At wag nawa na ang bawat isa sa amin na naririto ay matutulad sa mga mananampalataya na na-allure at napangakuan ng kalayaan, and yet bumalik sa pagiging bondage, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan man po bahagi ng mensahe, kinausap tayo ng Panginoon, ay lumapit po tayo sa Panginoon at makipag